Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Dare to Ask. Pahayag ito ni BP Sara tungkol kay Congressman Kiko Barsaga kung ano yung pinaglalaban niya, ano sa tingin niya itong ginagawa ng bagitong kongresista at sinagot ni BP Sara yung akusasyon na pakawala daw niya itong si Kiko Barsaga. Na ang handler daw ni Kiko Barsaga ay si BP Sara. Ito, BP Sara Duterte on the accusations na pakawala niya si Kiko Barsaga. Ito ang payag ng Vice Pangulo. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin nyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahirap ma-handle ng kahit sino man, di ba? Nakita nyo naman ang kanyang independence sa pag-iisip nakikita nyo din ang kanyang lakas ng loob. Nakikita nyo din ang prinsipyo niya. Ang isang example nito ay ang mga magulang niya ay hindi unit team. Yun maka-Leni ang mga magulang ni Kiko Barsaga noong 2022 election. Si Kiko Barsaga, unit team. Yun. Suporta. Pare-parehas pala tayo. Sinuportahan Kiko Barsaga. Ako, sinuportahan ko si BBM. Ngayon, wala na. Nabudol. Kaya pala galit siya dahil naniwala siya sa... Ngayon ko lang nalaman na unit team pala si Kiko Barsaga noong 2022. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya. Ibig sabihin, di ba? Ang nanay nga niya, si Mayor Jenny Barsaga, sinabihan na niya si Congressman Kiko nung bago pa siya magsalita laban kay Speaker Romualdez na huwag mong kalabanin ang Speaker, anak. Wala, hindi daw talaga makinig itong batang kongresista. So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? O nga naman. So, no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person. I believe so. Pag nagsasalita, talagang very eloquent, very witty. Talagang nakakabilib ang utak ng batang kongresista nito. Very intelligent. He is his own person. He has his own principles. He has his free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Tingnan niyo ito ang ganda ng sinabi ng Vice Pangulo. Yung iba sinasabi may sayad sa utak. But the Vice President is telling us, there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon, ito na, patotsada na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot. Number two, hindi nabibili ng pera na bullseye. Yan po ang description kay Kiko Barsaga. Una, kung sino man ang nag-akusa na pakawala ni BP Sara itong si Kiko Barsaga, desperado na yon. Di ba may kanta? Desperado. Hindi ko lang alam yung gano'n. Desperado na sila. Kasi nasasaktan sila sa mga birada ni Congressman Barsaga. Unstoppable.
That is how I describe him now. Bilhin mo yan, yung pronouncement niya na pwede niyang araw-arawin yung surprise rally sa mga eksklusibong subdivision kung saan nandyan yung mga politiko na pinaghinala nangulimbat sa kaban ng tamayan. So, hindi siya natatakot, hindi siya nabibili ng pera. Ano ang kanyang kausa, ano ang kanyang pinaglalaban? Nakikita ko lang yung corruption. He is ready to die. He is ready to lose everything. Basta lang malabanan ang korupsyon na nangyayari sa bansa. At naniniwala siya na itong korupsyon ay magkakasabwat yan. Yung kanyang mga pronouncement, hindi lang yan si Martin Romualdez, kasama si Sandro Marcos, kasama ang Pangulo. Ganon ang kanyang pananaw. And he's willing to fight for what he believes. Labanan ang talamak na korupsyon. Let's pray for our country, mga kaibigan, dahil yon, inamin na ni Finance Secretary Recto, bumabagal ang pagkolekta ng buwis. Dahil ang mga tao daw ngayon nag-aatubili na magbayad ng buwis. Sinabi ni Mr. Manny V. Pangilinan, MVP, pag hindi naagapan itong corruption issue, babagsak ang ating ekonomiya. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahayag na hindi maaabot ng Pilipinas ang economic target niya for this year because of corruption. Ating stock market, 5 trillion pesos ang nawala mula nung December. Kahit anong sabihin pa nila na yung Securities Exchange Commission na chairperson na nagsorry dahil fake news daw yung 1.7 trillion peso na nawala in 3 weeks. Pinatunayan ng isang former Bangko Sentral official, Cora Guidote, na tama yun. Yung 1.7 trillion for 3 weeks. Ilang sinamaris niya mula December of 2004 hanggang October 9 of 2025, 5 trillion pesos ang nawala sa stock market. Pag hindi nila naagapan ito, kawawa ang Pilipinas. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataga ni Gier. So, mo na ni ang hitsura sa iyang balay. Nga kung muulan, tuluan na gid kaayo sila. So, guba na gid ka ilang mga yero. So, kung muulan, so tuluan na gid ay lagi sila. Muna lang nasalod nga ulan. Kung muulan. So, loy ka ilang kahimtang. So, natagaan man sila giyero, so mag-atop sila. So, karon kuya, kanin mong balay, pila na ni katuig? Walo ni katuig. So, walo na ni katuig. So, nana kay anak kuya? Tulo. So, tulo imong anak. So, sukad sa imo sa pagbalayan ninyo kuya, ay pa ni mapulihan ang inyong yero nga nainani na. Tulad sa lisod nga kuan among mga kuan lihid mi pagkuan O, tungod sa inyong kalisod, sa inyong panginabuhi, kutubra sa pagkaon. tulad sa pagkaon. O, sige. Na libangan na may ogsin. Libangan na Surag kayo ito pagkain. So, managyod o atop. So, nindot na, hindi na tuluan.
human na gyud. O karon na human na gyud og atop ang imong balaya unsa imong masulti. Salamat sa Ginoo kay ato pa nang gid akong balay kay kulangan naman. So kaulan na so dili na katuluan kuya. Dili na. Inaot ko nga dagang pang matabanan og kwan hinabang og sin. O sige, salamat pud kuya.